morning sa inyo lahat. Ako nga pala, pero sa mga bata, estudyante ng Premier at International School. At ngayon, papanoorin mo ang aming vlog tungkol sa gender equality. Hi guys, welcome to my vlog and kailangan to mag-interview tayo no, isa ka teacher and mag-interview to. I'm Alvin Jacob Flor and this is I am Sir Erwin Magmekop at ESP. Sir, sa ngayon ay ano ang gender equality sa iyo, sir? For me, gender equality, that's our topic before no, sa mga classes. So that gender equality, it talks about the gender in our society. So when we say gender kasi, it's not about male or female, but it's discussing the gender of na nasa po society ngayon. Since daghan na mga gender ang mga especially din sa LGBTQIA+. So nanandiyan ka ng mga gender. When we talk gender, so daghan siya ang gender. Muna ako Thank you sa mga beautiful answer. And we have a second question, sir. Sa ngayon ka ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan o hindi at bakit? For me as an ASP teacher, I can conclude na siguro mas maintindihan ko ang mga bata kung yun talaga ang nasa puso nila. Kung may mga bata talaga na gusto nilang lalabas sa shell kung ano sila. Pero me also, I am in that naman ko sa LGBTQ before, but there's a certain time na nadyo mga bata na gender crisis sa ilaha. Pero para sa ako, there's no problem among the gender. Basta kahit wala lang tayo maapakan na tao and you always do good towards other people and you will be an example of a good people kung sabi na yung gender. Wala ka problema. Oh, sir, and sa third question, sir. Sa ngayon ka ba sa Republic Act 11313 o bawal bastos law kahit mas pumapabor ito sa mga kababaihan o hindi at bakit? Sa ngayon ako dyan sa batas na yan kasi mas pinagkukulan ng pansin natin sa kababaihan natin. As we all know that we should respect girls and women. Okay? Ang mga babae, sensitive kasi sila, mga sensitive sila na so kailangan natin silang i-respeto kaya sa ngayon ako dyan sa batas na yan. Sir, and for the last question, sir, thank you for first to third, sir. Last question, sir, ano ang iyong mensahe tungkol sa gender equality, sir? Before kasi, I make a song to this gender equality. So, nag-compose ko a song about a message lang na whatever the gender we have in our society, the most important thing is we have to respect each other and nalantay unity and love to each other. Thank you, sir. Thank you so much. Hi, my name is Sir Marlon Lopez, male from Science Department. Question number 1. Para sa iyo, ano ang gender equality? Gender equality, for me, it is the equal rights of the men and the women in the society. Whatever the man does, women have also the rights to do something. Question number 2. Sa ngayon ka ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan? Oo, hindi at bakit? Yes, I agree because there are some humans also, there are also humans to be respected. And it's not their fault to be like that. So we have given them some kind of law to protect them also. Next question. Sa ngayon ka ba sa Republic Act 11313 o bawal bastos law kahit mas paborito sa mga kababaihan? Oo, o hindi at bakit? Yes, I agree to have that kind of law, the Bastos law, or the space law, providing the security, protection of the women. Muslim and God women are being abused, they're being so I agree to have that kind of law or law, and that is being implemented already. Last question. Ano ang iyong mensahe tungkol sa gender equality? My message for gender equality is to continue up or improve between the rights of the women and the rights of the men. Those are to be equal in the society. Just like before we would not check the discrimination where women
up to our being limited in the society. And right now, we have to help also the male side before being limited in their lives to go out, to work, and right now, we have to express their well-being situation. Okay, I'm Alma Haji, female, from Science Department. So, first question, ma'am, ano ang gender equality? Gender equality is the equal treatment to the gender. Like if you are female, you can do the male task, you can do masculine task, like that. So you can a male can do some female works as well. Second question, sang-ayon ka po ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan? Oo, hindi, at bakit? Of course, because these days, as we have observed, we have this different gender. So we have to have the male and female, no? But then we have this different preference of those male and female. So it's okay because they have this right to express themselves. If they're a gay, so please be a gay as long as they are performing well and they have this respect as person. Sang-ayon ka ba sa Republic Act 11313 o Bawal Bastos Law kahit mas mapabor ito sa mga kababaihan? Oo, hindi, at bakit? Of course, all of siya. Who would like to have this bastos? Who would like to be bastos? And who would like to be bastos in the one? So, of course, this bastos law is, anti-bastos law is for protection for everyone. Like, it's not only the male that nambabastos sa girls, but there are also girls na nambabastos ng boys. Or a girl who nambabastos sa gays or some other sexuality. So this anti-bastos law is for everyone's protection. Of course, to maintain the harmonious relationship and what do this peaceful community. Last question, ma'am, ano ang iyong mensahe tungkol sa gender equality? So, tungkol sa gender equality, it's very referring to somebody or to the group or the organization or Tungkol dito sa gender equality. my point of view. This gender equality is for these generations to express themselves. Like before, on our times, babae at lalaki only. So kung tumboy ka, there is a discrimination. Or kung bakla ka, there is discrimination. So these days, it's good na meron siya para protection for those whose preference is different from the usual. Though it's babae at lalaki lang talaga ang Bible, but there are those talaga na they are iba talaga yung preference nila. So as long as walang bad na ginagawa, as long as na law-abiding citizen siya, so okay siya. And this is actually this gender equality is just an announcement, a message that everyone can be equal. Like ikaw, pwede mo gawin yung nagagawa niya, or ako, pwede kong gawin yung nagagawa ng ibang lalaki. Thank you po, mga female and also I am from them and grade 12
equally, malalaki ba o mga babae, dapat we all respect each other. Tao na ba tayo? For me, oo, at the same time, need yun na to mag-adjust ko sa bagay ako. Hindi ko na ako mag-adjust para sa palisi sa kasiyahan kayo. Oo, man di dapat masunod ko. Or bawal ba sa law kahit sa kababayan? Ako, mukabor din po sa bawal ba sa law. Pero mukabor lang sila sa isa ka babae. Dapat yun, equal yun tanan yun ang gobyerno or ang laws na mukabor sa mga babae man or malalaki or bayot or tumboy. So last question. Ano ang iyong mensahe para sa gender? Ang mensahe lang sa gender equality kay you need to kanang stand for yourself, also kanang kailangan nimo mag-gain of respect for yourself yun para dili ka ma-judge sa mga tao, and also dili pud dapat ka magpalabi pod o dapat kabalo pud ka sa mga limitations. Thank you. Good afternoon, ate. So, what do you Good evening everyone. I am Kevin Menendez, male, from section Oral. Male, lalaki. Ano ang gender equality? So, Yes. para sa akin, ang gender equality ay pagkakaroon ng kapantay-pantay na sabihin natin sa mga economical, sexual, or psychological na mga aspeto na binibigyan talaga ng pagkapantay-pantay ng babae, lalaki, LGBTQ+. Sang-ayon ka ba sa mga pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paralan? Oo o hindi? At bakit? So, matagal ko na rin pinag-isipan to from grade 7 hanggang ngayon pa. Ngayon, napag-desisyonan ko na susuportahan ko talaga ang LGBTQ dahil binibigyang respeto ito ang mga karapatan ng taong pumili kung ano ang mga ninanais nila o gusto nilang gawin. Sang-ayon ka ba sa Republic Act 1131 o bawal bastos law kahit mas pabor ito sa mga kababaihan? Oo o hindi? At bakit? So, for the most part, I am may reasons na ako for the past year. So, I agree with this one kasi mas nabibigyan proteksyon ng mga kababaihan na walang laban sa mga kalalakihan dahil alam naman natin, biologically, mas malakas na lalaki, economically, mas preferable yung lalaki na nagtatrabaho. So, I agree with this one. Ano ang iyong mensahe tungkol sa gender equality?
So sana naman lahat ng mga leader ng buong mundo, Prime Minister, mga hari-reyna sa lahat ng gobernador, sana naman ay bigyang respeto at kahalagaan ang gender equality at sana ay may patupad na ito sooner or later. Thank you. I'm from section 4. Question number 1. Ano ang gender equality para sa iyo? Next question. Sangayon ka ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan o hindi at bakit? Be accepted and welcome as they want to be, and anything wrong with it. I don't see it affecting our community growth, our education, and more things president time. And if you were to our school, then I would support that. What I said, I don't have any problem with it as long as it's not our community and our education as a group. Next question. Sangayon ka ba sa Republic Act 11313 o bawal bastos law kahit mas tumakbo ito sa mga kabataan o hindi at bakit? Yeah, simply because I believe that everyone has right to be respected, especially women Ka ba sa Republic Act 11313 o bawal bastos law kahit mas kumakabo ito sa mga kabataan? Oo o hindi at bakit? Yes, because obviously everyone deserves to be respected, but as for the question mentioned that it favors more on the women's side, I agree on that part since over the centuries women have always been looked down by men. We've been always mistreated by men, so I believe that in today's society we deserve that respect from men as though if we were to look back way back in the centuries, it's a simple way to give back on how men mistreated women over the centuries. And I believe that women are the most important them rather should be prioritized. But I don't mean to look down on men. It's just that over the centuries, women deserve this kind of this type of respect since like
harm another person. Anyone. So, the third question is, sangayon ka ba sa Republic Act 11313 o bawal bastos law kahit mas kumakabar ito sa mga kababaihan o hindi at Yes, sang-ayon ako sa batas na ito, but hindi lang siya para sa mga kababaihan lamang. Dahil ang batas na ito ay for everyone to know na meron silang safe space na dili i-abuso ilang person. So, the last question is, ano ang iyong mensahe tungkol sa gender equality? For me, I hope na ma-normalize o ma-practice ni sa mga sa tanan paghatag of fair treatment. Thank you. Thank you. Si Angela Tamayo, grade 9 Bulusan. Question number 1. Para sa iyo, ano ang gender equality? Gender equality is pantay-pantay na walang pag-asa ka. Kung pantay-pantay ang pagdanaw sa mga gays, mga lesbians, at sa mga boys and girls. Next question. Sang-ayon ka ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan o hindi? Bakit? Yes, kay most pinag-isa ko ang sa school na to doon is required na sa some of them would kay dili gid na-respect kaya katungod sa luncheon. Next question. Sang-ayon ka ba sa Republic Act 11313 o bawal bastos law kahit mas pumapabor ito sa mga kababaihan? Oo o hindi? Bakit? Hindi kay to gender equality gani. So kailangan nato pantay-pantay gyud siya nga pagtrato. Dapat kanang wala gyud mulabaw sa pagkatras lang ka mga. Last question. Ano ang iyong mensahe tungkol sa gender equality? Gender equality is naman naging siya popular sa kuha and mas kailangan nato ipaglaban ng gender equality. Sa to ang karon society karon kay mas pinapaboran nila ang mga female and male. Thank Hello po, good afternoon. I am Yuri Colina from grade 8 Durian and I am a female. Para sa iyo, ano ang gender equality? For me, gender equality is like ang pagkapantay-pantay ng mga boys and girls, even gays and like lesbians. Okay, next question. Sang-ayon ka ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan o hindi? At bakit? Yes po, kasi those LGBT kapatid deserve sa nila o kanang equality and kanang makadawat sila o kanang equal na treatment sa ila sa gikan sa ato or sa other people. Okay, next question. Sang-ayon ka ba sa Republic Act 11313 o bawal bastos law kahit mas pumapabor ito sa mga kababaihan? Oo o hindi at bakit? For me, kay hope of my life. Mostly man good sa mga bastos kay maingon na to ang boys ang mga victims always kay like girls, even children and Okay, last question. Ano ang mensahe mo tungkol sa gender equality? I hope na maging better pressure for everyone
being helpless and voiceless. Okay, last question. Ano ang iyong mensahe tungkol sa gender equality? I hope na merong like parang i-educate about gender equality ang mga students because gender inequality is also a cause of bullying. I'm a female and my grading section is grade 7 for you. First question. Para sa'yo, ano ang gender equality? Sa second question, sang-ayon ka ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan? O hindi at bakit? Yes, important. Dapat dapat sila right magkaroon ng sa mundo na hindi sila mag-up bakay, babae, kasi ang mga kilala yung dapat Third question, sang-ayon ka ba sa Republic 11313 o bawal gastos mo kahit mas kumakabulit sa mga kababaihan? O hindi at bakit? Sang-ayon ka ba sa bawal gastos? yes, I have to support this Sarianty is ano na babae na ina-apos like sa mga hindi na yung babae kawawa naman kaya dapat meron din bawat system para mga babae ay makapit sila ng safe and safe na environment para sa Thank you. For the last question, ano ang mensahe mo tungkol sa gender equality? dapat gender dapat palagi kahit lugar dapat dito yung gender equality para mga babae may karapatan na kagaya ng myself again next month and I am grade 7. First question, para sa'yo, ano ang gender equality? Ang hard pa rin ang siya kay tanan kay ang lato kay kutsa sa agad. Second question, sang-ayon ka ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan? O bakit? O hindi at bakit? Oo, sa ngayon po, isang pakalan ay dapat isang impulsive na kapitilan kung nakagawin yung pagkadaan at kakarating. Sa ikatlo, question, sang-ayon ka ba sa Republic Act 113 o 11313 o bawal bastos law kahit mas pumapabor ito sa mga kababaihan? O hindi at bakit? For me, hindi. Dahil lahat naman tayo ay dapat nagsipantayan ng ano ba For the last question, ano yung mensahe tungkol sa gender equality? ang mensahe sa gender equality ay malalaman sa isang makatagong na pantay na lipungan. Ang bawat isa ay nararapat na tatuloy na pagdalang at dignidad. I'm Zaviana Cifereño. Today, I'll be interviewing Leonard Lupido from ESP Department about gender equality, why it matters and how it affects us all. Let's get started. For you, sir, ano ang gender equality? Para sa akin, gender equality ay pantay-pantay na oportunidad sa lahat ng genders o lahat ng tao sa buong. So, kung ano ang kaya ng babae, kaya din ng lalaki at iba pang mga genders. That is gender equality. Thank you, sir. Sang-ayon ka ba sa pagkakaroon ng LGBTQ sa ating paaralan? O hindi at bakit? Sang-ayon ako sa LGBTQ sa ating paaralan
pero may tinatawag tayong limitasyon. So, hindi ibig sabihin na papayag ako na magsuot ng pambabae ang mga transgender or trans woman at saka para naman sa mga lesbian, magsusuot sila ng panlalaki. Kung hindi, susunod pa rin sila sa alituntunin ng paaralan na kung saan susuot sila ng mga pangsuot na hindi nakakabasto sa ibang tao. Andoon pa rin yung respeto na binigyan sila ng karapatan sa pamamagitan ng LGBTQ na rights, pero dapat pag-isipan din nila o isaalang-alang nila na ang kanilang karapatan ay dapat hindi umaabuso at hindi umaapak sa kapakanan ng iba. Sang-ayon ko ba sa Republic Act 11313 o bawal bastos law kahit mas pumapabor ito sa mga kababaihan? O hindi at bakit? Sa aking parte, sang-ayon ako sa yung bawal bastos law kahit na ang kanilang iniisip ay para lang sa babae. Kasi mas vulnerable kasi yung babae in terms sa pampabastos. But again, pwede naman siguro nating isali ang ibang mga gender kahit na hindi babae. So, that will be. Last question. Ano ang iyong mensahe tungkol sa gender equality? Para sa akin, when you talk about gender equality, make it sure na yung pantay-pantay na oportunidad ay talagang matatamo ng bawat isa. Okay, na kung saan hindi na mangyayari yung discrimination, yung bullying, na kung saan iba sila sa ibang mga sexualidad or sexuality. So with that, itatatak natin sa ating puso't isipan na ang gender equality ay sa pamamaraan ng pagrespeto, pagbigay galang o yung tinatawag nating pagmamahal, hindi para sa sarili kundi para sa kapwa, para maipakita natin na ito ang karapatan na ibinibigay natin sa bawat isa at ito ang ipinapakita ng tunay na kahulugan ng gender equality. Thank you for your answer, sir.